Hindi na humupa ang galit na nadarama ni Melissa. Nang ang sumagot sa kanyang tawag ay ang driver ni Marlon. Iniisip pa lang niya na kasama ng binata ang ina ng anak nito. Naghuhurumintado na ang kanyang kalooban. Kahit hindi pa nakikilala kung sino ang unang nabuntis ni Marlon. Ay abot langit na ang galit niya para sa mga ito. Tinawagan niya si Rochelle kung may result na ba ang investigasyon nito. Ang ibig mong sabihin, wala dyan ngayon si Marlon? Umalis po siya at maghiwalay din kami ng silid. Nahihiyang pag-amin niya ng totoo sa ginang. Ano ang ginagawa mo at hinayaan mo mangyari ito? Pagkakataon mo na to, Melissa. Gamitin mo yung katawan at utak mo para mahulog sa iyong loob ng lalaking yon. Inis na sermon ni Rochelle sa dalaga. Parang gustong magsisi ni Melissa na tinawagan pa ang ginang. Dumagdag lamang ito sa nararamdaman niyang insecurities. Napabuntong hininga si Rochelle at pinilit na huminahon nang hindi na nakapagsalita ang kausap. Bukas din. Pumunta ka sa kumpanya at ipakita sa lahat na ikaw lang ang babae sa buhay ni Marlon. Alam kong hindi pa mailantad ni Marlon ang anak niya dahil takot na mapahamak. Mag-iisip ako ng iba pang paraan para ang atensyon ni Marlon ay nakafocus sa iyo. Muling nagtiwala si Melissa sa ginang. Sinunod niya ang bili nito at pilit na kinalimutan muna ang unang pamilya ni Marlon. Hindi siya maaaring mapuyat dahil nakakaapekto sa bata. Bawal din siya ma-stress at makapagod. Sa mansyon ni Marlon, hindi na naman mapakali si Ashley habang nasa loob ng bathroom. Naroon pa ang kambal at kinukulit ang ama. Mommy, are you done? Katok ni Jello sa ina. Nainip na sila dahil ang tagal nitong maligo. Nagmamadaling inayos na ni Ashley ang sarili at napilitang lumabas. Napasunod ang tingin ni Marlon sa asawa na abala sa pagsusukli ng buhok. Natigil siya sa kanyang iniisip nang bumulong si Gab. Daddy, dapat ikaw nagsusukli sa buhok ni Mom. Why? Pabulong niya ring tanong sa anak. Para ma-inlove agad sa iyo si Mommy. Kapag namula ang pisngi, ibig sabihin kinikilig siya at nahihiya. Salubong ang kilay na hinarap ang anak. At saan mo yan natutunan? Daddy, kasama po yan sa nabasa ko tungkol sa paano paibigin ng isang babae. Alam ko pong wala kang alam sa ganito dahil puro kayo trabaho. Bumuka ang bibig ni Marlon at hindi makapaniwalang nakatitig sa anak na lalaki. Kung magsalita ito, para bang isang ganap na binata. Ano pinag-uusapan niyo? Nakataas ang kilay na tanong ni Ashley sa dalawa. Mabilis na naitikom ni Marlon ang bibig at ngumiti sa asawa. Pakiramdam niya ngalay na ang kanyang bibig dahil nakaraming ngiti na. Kailangan niyang gawin yon bilang pagsunod sa tips na ibinigay ng anak. Napilitang umakyat na sa kama si Ashley dahil tinutulak siya ni Jello. Hanggang ngayon naninibago siya sa tuwing nakikita ngumingiti si Marlon. At talagang kailangan magkadikit pa sila ni Marlon sa paghiga. Hindi pumayag ang kambal na magkalayo sila ni Marlon, pero muli siyang napaupo nang magsalita si Marlon. Basa pa ang buhok mo, akin ang dryer. Mabilis na kumilos si Jello at siya ang nag-abot ng bagay na hinihingi ng ama. Pasimpleng kinindatan ni Marlon ang anak nang mag-thumbs up ito. Mabuti na lang talaga at nakalimutan na ng kambal ang tungkol kay Melissa. Nang mahawakan ni Marlon ang buhok ng asawa at masamyo ang mabango nitong amoy, biglang nag-iba ang temperature ng kaniyang katawan. Siya yata ang namumula ngayon. Hindi tulad ng sinabi ng anak na ang babae ang makakaramdam ng ganun. Tinanghali na naman siya ng gising at hindi na nagisnan sa tabi si Marlon. Napapasarap yata ang tulog niya sa tuwing katabi si Marlon. Mabilis siyang bumangon at kailangan niya pumasok sa kumpanya ni Ralph. Paglabas ni Ashley sa bathroom, sa kanya lang napansin ang isang bouquet of flowers na nakapatong sa maliit na table na katabi lang din ng kanilang higaan. Agad niyang kinuha yon at binasang nakasulat sa card. Thank you for everything. See you later. Kusang humulma ang ngiti sa kanyang labi pagkabasa ng mensahe. Naroon ang pangalan ni Marlon at alam niyang sulat kamay nito ang nasa card. Hindi niya alam kung part pa rin ba yun ng palabas ni Marlon dahil sa kanilang mga anak o talagang binigyan siya nito ng bulaklak dahil gustong totohanin ang balak nitong kunin na ang kanyang loob. Ayaw man aminin, nakaramdam ng kasiyahan si Ashley sa isiping seryoso sa kanya si Marlon. Agad din niyang sinaway ang sarili nang maalala si Melissa. Alam niyang minahal ni Marlon ang kanyang pinsan nung may amnesia pa ito. Natatakot siya na maaaring bumalik ang damdamin ng binata kay Melissa. At siya ay maging ganap
panakip butas lamang. Lumabas na siya ng silid matapos na makapagbihis. Ate, anong feeling? Mapanuksong tanong ni Nida sa amo. Feeling saan? Patay mali siyang tanong niya rin sa katulong. Ang makatanggap ng flowers mula sa hubby mo? Siya mismong bumili niyan at bumalik dito para iwan niyang bulaklak. Napatingin si Ashley sa hawak na bulaklak. Bit-bit niya yun palabas dahil balak niyang ilagay sa flower vase. Kung ganun, gumising ng mas maaga si Marlon upang ibili siya ng bulaklak? Oy, kilig yarn! Tukso muli ni Nida sa amo nang nakitang ngumiti ito habang nakatitig sa hawak nitong flowers. Hey, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pagtataray niya kay Nida upang pagtakpan ang tunay na damdamin. Ayaw niyang may ibang makakaalam na nagkakaroon na ng puwang sa kanyang puso si Marlon. Nilampasan na ni Ashley si Nida at dumiretso sa kusina. Tulog pa ang mga anak, kaya lalo siyang natuwa. Ibig sabihin, ginagawa ni Marlon yun hindi para ipakita sa kambal na ginagawa nito ang task para sa mga ito. Ipinaghanda niya ng almusal ang mga anak at inutusan si Nida na gisingin na ang mga ito. Gusto niya kasing masigurong nakakain ng almusal ang dalawa bago umalis. Sa opisina, lahat ay napatingin kay Melissa. Ang cute nitong tingnan sa suot na dress at bahagyang lumampas na sa tuhod nito. Sabi ko na sa'yo siya ang magiging asawa ni Mr. CEO. Lumingon si Melissa nang marinig ang bulong ng isang babae. Nginitian niya ang mga ito bago dinukot ang cellphone mula sa loob ng dalang handbag. My gosh! Ang bait niya! Kinikilig na turan muli ng babae at sa pagkakataong ito, malinaw nang naririnig ni Melissa. Pero bakit ayaw pa siyang pakasalan ni Mr. Marlon? Napasimangot si Melissa nang marinig ang tanong ng isang babae. Nagkunwaring hindi niya narinig yun at nagpatuloy na siya ng hakbang palayo sa mga ito. Ipinatong niya lang ang dalang documents sa kanyang table bago umalis muli upang puntahan si Marlon. Sir, nandito na po si Miss Melissa, sabi ni Jomar kay Marlon. Sabihin mong abala pa ako. Tumango si Jomar kahit hindi siya nakikita ng binata dahil abala ito sa binabasang papeles. Dami na niyang trabahong hawak kahit magaan lang naman yun. Siya na rin kasi ang personal assistant ni Marlon mula nang tanggalin nito ang nauna. Tumikhim si Ben nang wala na si Jomar. Yan ang result ng investigasyon ni Melvin. Muling tinasadahan ni Marlon ang nakasaad sa hawak na papel. Result yun mula sa investigasyon tungkol sa pagkakaroon ng copyright sa gawa ni Ashley. Ayon doon, inurong na ng kabila ang demanda laban kay Ashley at gusto na lamang makipag-areglo. Napataas ang kilay niya nang makita ang pangalan ng kanyang kapatid. Personal na tinutukan ng iyong kapatid ang naturang case. Ang balita ko, pinatawag niya rin si Miss Ashley ngayong araw. Napatingin si Marlon sa kanyang suot na relo. Hindi niya alam kung maaabutan niya si Ashley sa opisina ni Dale dahil parating si Justin. Gusto niyang hawakan sa leeg ang lalaki upang hindi naguluhin pa nito si Ashley. Sa labas ng opisina, sinamaan ni Melissa ng tingin si Jomar. Hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa nito kahapon. At ngayon, ito na naman ang kanyang kaharap at pinipigilan siyang makapasok sa opisina ni Marlon. Miss, ang mabuti pa bumalik ka na sa iyong trabaho. Malumanay na pakiusap ni Jomar sa babae. How dare you for telling me that? Hindi ako basta empleyado lang sa kumpanyang to. Angil niya sa lalaki sa mahinang tinig lamang at ayaw niya ring may ibang makarinig sa kanya. Alam ko po, pasensya na rin sa sinabi ko. Ginagawa ko lamang ang aking trabaho bilang personal assistant ni Mr. CEO. Pangatwiran ni Jomar. Pailalim na tiningnan ni Melissa sa lalaki. Hindi niya alam na all-around pala ang trabaho nito. Kung pinagkakatiwalaan ni Marlon to sa lahat ng bagay, hindi niya dapat kinakalaban ng lalaki. Pinapaalala ko lang sa iyo ang rules ng kumpanyang to, kung nakakalimutan mo. Kahit naiinis ay ngumiti si Melissa, alam niya ang rules ni Marlon sa oras ng trabaho. Ayaw nitong hinahaluan ng personal ng trabaho. Wala itong kinikilalang kaibigan o kapamilya sa oras ng trabaho. Nagtaka si Jomar nang ngumiti sa kaniyang babae at mukhang biglang bumait pa ito. Pasensya na sa kagaspangan ng ugaling pinakita ko sa iyo. Dala lang siguro ito na aking paglilihi. Mapagkumbaba niyang kausap sa lalaki. Weird. Pero hindi na yon inintindi ni Jomar. Bumalik na lang po kayo mamaya kapag hindi na busy si sir. Ngumiti muli si Melissa bago tumalikod. Nakasalubong pa niya si Justin na ipinagtataka niya. Good morning. Kumusta na pakiramdam mo? Bati ni Justin kay Melissa.
I'm good. May appointment ka kay Marlon? Yes, wala pa ako idea kung bakit niya ako pinatawag. Nakangiting tumango si Melissa. Bahagi na rin si Justin sa kumpanyang to dahil naging stockholder. Kaya hindi na nakapagtataka kung gusto itong makausap ni Marlon. Sa opisina ni Dale, naghintay si Ashley sa binata. Ayon sa sekretary nito, may ka-meeting pa ito sa isang conference room. Wala siyang idea kung bakit tinawag siya ng lalaki. Napaghintay ba kita na matagal? Gulat na napalingon si Ashley sa pintuan. Hindi niya namalayang bumukas ang pinto dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Ngumiti si Dale sa dalaga at nakipagkamay dito. Pasensya na pala sa last nating pag-uusap. Naging harsh ako at hindi ka binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kinalimutan ko na po yun at naiintindihan ko. Napatitig si Dale sa mukha ng dalaga nang ngumiti ito ng matipid. Napangiti na rin siya at umupo sa kanyang upuan. Pinatawag kita upang makipag-deal ng bagong contract. Nagsagawa ako ng bagong investigasyon at napatunayan kong walang copyright na nangyari. Hindi kumbinsido si Ashley sa paliwanag ng lalaki. Pero hindi na siya nagsalita pa. Ang importante, nalinis ang kanyang pangalan. Kahit nagkaroon na yun ng lamat. From now on, gusto kong gumawa ka ng panibagong proposal na i-represent sa board of directors. Naging challenge kay Ashley ang offer ng lalaki. Gusto niya ring makabawi kay Ralph kaya tinanggap niya ang alok nito. Tama lang na nakapirma siya ng kontrata nang bumukas ang pintuan. May kailangan ka? Tanong ni Dale sa kapatid. Tumingin muna si Marlon kay Ashley bago binalingan ng kapatid. Bakit hinayaan mong malutas ang kaso na gano'n na lang? Tumayo si Dale bago nag-excuse kay Ashley. Pinapaalis na niya ito at ayaw niya masaksihan nito kung paano sila mag-usap ni Marlon. Inunahan niya talaga ito sa pag-ayos sa gulo upang hindi lumabas ang katotohanan. May karapatan din siyang magdesisyon sa kumpanya, kaya wala itong magagawa sa kanyang ginawa. Mabilis namang nagpaalam si Ashley sa dalawa, ngunit hindi siya pinansin ni Marlon. Ang dilim ng ora nito at mukhang hindi natuwa nang makitang pinirmahan niyang kontrata. Napabuntong hininga si Dale nang sila na lang ng kapatid ang naiwan sa loob ng kanyang opisina. Alam ko nagkamali ako noon. At tinatama ako ngayon. May mali ba sa ginawa ko? Pero hindi naging malalim ang investigasyon. Maging ang pakikipag-araglo mo sa kabilang kumpanya ay mali. Hindi tayo magkatulad ng ugali eh. Tao lang din sila at may puso ako na tulad nila. Ano ba naman ang gusto mong mangyari? Ang pabagsakin ang kumpanya nila? Isa pa, umayo na rin si Miss Ashley at pumirma ng bagong kontrata. Naikuyom ni Marlon ang kamao habang matalim ang tingin ipinukol sa kapatid. Tama to, wala siyang puso sa mga taong kumakalaban sa kanyang negosyo. Isa pa, tinutulungan na rin kitang maibalik ang tiwala ng lahat ng board of directors sa'yo. Kapag ikaw umayos ng case ni Miss Ashley, magkakaroon ka na naman ng issue. Alalahanin mo, alam ng lahat ang responsibilidad mo kay Miss Melissa. Sandaling napaisip si Marlon, may punto ang kaniyang kapatid. Ayaw niya ring makahalata ito na importante sa kanya si Ashley. Hindi rin maaaring makita ng kapatid ang kambal. At tiyak na agad itong magkakahinala kung sino ang ama ng mga ito. Lihim na napangisi si Dale nang matahimik ang kapatid. Alam niyang titigil na ito ngayon sa pag-iimbestiga. Paglabas ni Ashley ng kumpanya, nagulat siya nang makita si Justin. Iiwasan niya sana ang lalaki ngunit nakita na siya nito. Ashley, nakita kita kanina, talagang hinintay na kita. Ano kailangan mo? Malamig na pakitungo niya sa lalaki. Pwede mo ba akong mapagbigyan kahit ngayon lang? Nangunot ang noo ni Ashley at nangaarok ang tingin kay Justin. Ngayon lang to please. Palis ako at may project na pinahawakan sa akin si Mr. Marlon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa branch ng kumpanya sa Hong Kong. Bukod sa magandang opportunity ang binigay niya sa akin, pansamantala rin akong makakawala sa iyong pinsan. Lalo lamang napatikwas ang kilay ni Ashley. Sa tono ng pananalita ni Justin, mukhang nasasakal ito kay Beauty. Pangako, hindi na kita guguluhin pang muli kung ayaw mo na talaga sa akin. Halos magmakaawa na si Justin sa dalaga. Hanggang ngayon, hindi siya naniniwalang may asawa na nga ito. Sabihin mo ang lugar at susunod ako. Mukhang napilitan lamang si Ashley upang tuldukan na ng tuluyan ang nasa pagitan nila ni Justin. Agad namang tumalima at natuwa ang binata dahil pinagbigyan ni Ashley ang kanyang imbita na kumain sila sa labas. Tama lang at oras na ng pananghalian. Pagkalabas ni Marlon sa opisina ng kapatid, dumiretso na siya sa kanyang opisina. Sir, nasa loob po si Miss Melissa. Tinanguan ni Marlon si Jomar bago pumasok sa kanyang opisina.
Agad na bumungad sa kanyang paningin si Melissa, nakaupo sa isang sofa. Hi, gusto sana kitang yayain kumain sa labas. Napatingin si Marlon sa kanyang suot na relo. Hindi mo na dapat ako hinintay. Nalungkot si Melissa at tumayo. Kung hindi ka pwede, ayos lang. Mamaya na lang siguro ako kakain. Papalipas ka ng kain dahil hindi kita masasamahan? Napipilan si Melissa. Alam niyang hindi nagustuhan ni Marlon ang ganong idea. Sorry, late na rin ako nag-almusal kanina kaya bigla ko nawalan ng gana kumain ngayon. Let's go! Nagulat si Melissa nang mas nauna pa lumabas si Marlon na pintuan. Nagmamadali siyang sumunod dito at sobrang saya dahil napagbigyan din ang isa sa gusto niyang gawin kasama ito. Habang naglalakad sa hallway ay napapatingin sa kanila ang mga empleyado. Kumapit si Melissa sa braso ni Marlon upang ipakita sa lahat na pag-aari niya ito. Napatingin si Jomar sa kamay ni Melissa na nakalingkis sa braso ni Marlon. Abala ang amo sa pakikipag-usap sa kanya at mukhang hindi napansin na may iba pa silang kasama. Ano ang balita sa bahay? Tanong muli ni Marlon kay Jomar na mukhang hindi nakikinig sa kanya. Yes po. Tumawag ako kanina at kinumusta sila. Ang sabi po ng kanilang yaya, hindi pa umuwi ang ina ng mga anak mo. Napahigpit ang hawak ni Melissa sa braso ng binata at mataman na nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Napaka-heartless talaga ng binata sa kanya. Lantaran na ipinamumuka sa kanya na may iba ito at mas mahalaga sa buhay nito. Pero ayos na rin to. Gusto niyang makilala kung sino ang babae nito at anak. At talagang may iba pa pala itong bahay at doon itinira ang anak nito. Alamin mo kung nasan siya. Lalong nagnit-ngit ang kalooban at pati ina ng mga bata ay kailangan pag-aksayahan ni Marlon ng oras. Nang hindi na makatiis, nagsalita siya. Pwede ko ba makilala ang anak mo? Napatigil sa paghakbang si Marlon at napatingin kay Melissa. No! Nagkunwari na labang na walang narinig si Jomar at tumingin sa unahan. Kahit papano nawa siya kay Melissa dahil sa kakaibang pakikitungo ni Marlon dito. Why? Ayaw mo ba magkalapit ang loob ng anak mo sa magiging kapatid nila? Tonong nasaktan si Melissa. First of all, galit ang kambal sa'yo nang mapanood ang balita. Kaya malabong mapalapit ang loob nila sa'yo. Ikalawa, ayaw ko pa silang ipakilala sa publiko dahil baka sila maging target ng taong gusto akong mawala sa mundong to. Lumambong ang aura ng mukha ni Melissa at talagang nasaktan siya sa mga sinabi ni Marlon. Kulang na lang sabihin itong wala itong tiwala sa kanya. Napabuntong hininga siya bago nagsalita muli. How about their mother? Mahari ko ba siyang makilala at maging kaibigan? Muling humakbang si Marlon palabas ng building bago sinagot si Melissa. Ayoko rin may makakilala sa ina ng mga bata. Tulad sa kambal, ayoko siyang mapahamak. Naikuyom ni Melissa ang isang kamay at maring naglapat ang mga labi. So siya, walang halaga dito? Kaya ayos lang na makilala siya ng lahat at maaari ring mapahamak? Mabilis na pinagbuksan ni Jomar ng pinto ang dalawa bago pa umiyak ang babae dahil sa sama ng loob. Napailing siya sa sarili. Talagang heartless ang amo sa ibang tao. Hindi iniisip na maaaring masaktan ng babae sa mga sinasabi nito. Pagkasakay sa sasakyan, muling nasaktan si Melissa dahil hindi tumabi sa kanya si Marlon. Sa unahan nito umupo at siya ay sa likod. Pagkaupo, binuksan ni Marlon ang cellphone at binasa ang mensahe ni Melvin. Pinatrace niya kasi ang kinaroroonan ni Ashley at may result agad. Saan po tayo, sir? Tanong ni Jomar. Sa malapit na restaurant. Pahimik na pinaandar na ni Jomar ang sasakyan at tinahak ang daan papunta sa isang location. Sa restaurant, naiinip na hinintay ni Ashley si Justin na matapos sa pakikipag-usap gamit ang cellphone nito. Alam niyang si Beauty yon at mukhang nagtatalo ang dalawa. Hindi pa siya naka-order ng pagkain dahil hinihintay niya ito. Enough, Beauty! Mag-usap na lang tayo mamaya dahil may ka-meeting ako. Hindi na hinintay ni Justin ang sagot ng nobya at binaba nito ng tawag. Bumuntong hininga si Justin at ibinulsa ang cellphone bago lumapit sa table kung nasaan si Ashley. Pasensya na kung napaghintay kita ng matagal. Paghingi ng paumanhin ni Justin sa dalaga. Ang mabuti pa umorder na tayo. Inabala ni Ashley ang sarili sa pagtingin sa menu. Sorry talaga. Isa to sa dahilan kung bakit gusto ko munang lumayo sa iyong pinsan. Bawat galaw ko dapat alam niya, kahit sa oras ng trabaho. Hindi na yun nakapagtataka. Ika nga ang magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Hindi mo maialis sa kanya magduda na maaari ka matukso sa iba pang babae. Katulad ng aking pinsan.
Hindi napigilan ni Ashley ang maging sarkastiko sa binata. Alam ko mali ang ginawa kong pagpatol sa iyong pinsan noon at pinagsisisihan ko yun. Pero hindi ibig sabihin nun, nagpapatukso na ako sa lahat ng babaeng nagpapakita ng motibo sa akin. Nagkibit balikat si Ashley at hindi binawi ang unang sinabi. Ashley, nanatili lamang ako sa tabi ng iyong pinsan dahil sa kumpanya at sayo. Inis na sinamaan niya ng tingin ng binata. Kahit galit siya sa pinsan, ayaw pa rin naman niyang malaman na niloloko ito ni Justin. I'm sorry pero mula na umalis ka ng bansa, doon ko napatunayang talaga mahal kita. Alam mo Justin, kahit totoo yung sinasabi mo, hindi pa rin tama na pinapaasa mo ang pinsan ko. Malungkot na sinalubong ni Justin ang nanunumbat na tingin ng dalaga. Bukod dahil sa iyo at sa kumpanya, ayaw din akong pakawalan ng iyong pinsan. Pumalatak si Ashley at disappointed na tumiti kay Justin. Nagpapasalamat ako na hindi ikaw naging asawa ko. Kung nagkataon baka sagad sa langit ang pagsisisi ko ngayon. Bumalate ang sakit sa mukha ni Justin ngunit hindi yung pinansin ni Ashley. Totoo naman, isang huwad ang lalaki at makasarili. Nang maalala ang asawa, nawala na siya ng ganang kumain. Bigla siyang nabahala na baka malaman ni Marlon na kasama niya ang lalaking ito ngayon. Mabilis na hinawakan ni Justin ang palad ng dalaga nang mahulaan na alis na ito. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa iyo. Ibabalik ko na rin ang posisyon na dapat lang mapunta sa iyong ama. Hindi na itinuloy ni Ashley ang pagtayo at naging interesado sa sinabi ni Justin. Kaya ako tinanggap ang alok ni Mr. Marlon para lumayo na ng tuluyan sa iyong pamilya at makalimutan ka. Totoong huli na itong pagkikita natin kaya sana pagbigyan mo na ako makasalo ko sa pagkain. Pangako, after this, hindi na kita guguluhin pa kahit sa tawag. Totoo kaya ang sinasabi ni Justin? At ano naman kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Ashley na alam ni Marlon kung nasan siya ngayon? At ano ang magiging reaksyon ni Marlon pag nalaman niya ang kasama ni Ashley ay si Justin?